So, ito yung stretcher natin. Ito yung stretcher ko, yung luma pa rin. So, demo ko yung paggamit. So, first, i-mesh natin. So, ikakabit natin yung first two layer, pa L, parang standard na pagkakabit ng frame before, diba? So, una, itong corner muna. So, ito pala, rugby lang, 2 layers, pinatuyo muna, then yung mesh walang rugby. So, kakabit natin to gamit kayo ng matigas na bagay. Sa case ko, PVC na plastic. So, i-push nyo lang yung mesh. Push nyo lang yung mesh para dumikit siya sa rugby. So, once na push nyo na, stretch natin dito. Hilahin nyo, tapos once na nahila nyo na, pwede nyo i-build itong side na to. So yan, nakabigit na siya. After naman, ito namang isa pang side para makomplete yung first two layers. First two sides. So ito, stretch ko lang to. So once na na-stretch na siya, pwede ko na siya i-dikit. So ayan, nakadikit na yung corner. So pwede ko na i-dikit yung side na to. So sa akin, hindi na kami gumagamit ng gun tacker. Basta rugby na lang siya. So naikabit na yung first two sides. Yan, nakakabit na yung first two sides, no? Kakabit ko na tong nasa ibaba, itong third side. So para ikabit siya, ipit yung mesh dito. Ipit siya. Tapos, sa inipit nyo siya, yung corner, itong dalawang corner na to, ito, tsaka ito, lagyan nyo ng allowance. So, parang corner softening siya. Ang gagawin nun, para hindi mapunit yung mesh nyo. Kasi, itong dalawang corner na to, yung pinaka malalagyan ng pressure pag in-stretch nyo yung mesh. So, lagyan nyo siya ng corner softening. So, once na naglagyan nyo ng allowance yung corner, pwede nyo nang i-kabit yung clamp nyo. Kabit natin itong clamp. So, once na nakabit na yung clamp, pwede nyo na siyang i-stretch. So, pag in-stretch nyo, hatakin nyo lang siya pababa. Dito sa likod. So, kung mapapansin nyo, parang malaki yung play, di ba? Ang mangyayari nito, stretch nyo lang, pre-stretch, kumbaga. Tapos, gamit kayo ng stick. Insert nyo dito. Yung stick, insert nyo dito. Between dun sa stretcher, tsaka sa frame. Bali, ang tendency, aangat yung frame, mas magkakaroon kayo ng leverage sa pag-i-stretch. So, ayan. Mas tumaas yung frame ko, mas may leverage ngayon ako pag-i-stretch. So, kung mapapansin nyo, ito, malambot yung corner, mas maluwag, pati dito, para nga hindi mapunit agad yung mesh nyo. So, after na nalagay ko na yung stick, pwede ko na siyang batakin. Ayusin ko lang. So, ayan. Kabatak ko. Pwede ko nang dikit yung third side.
nadikit yung third side, pwede nyo nang tanggalin ulit yung mga clamp. Tapos, same yung gagawin nyo. Same yung gagawin nyo dito sa last side. Tandaan nyo, lagyan nyo ng corner softening or allowance yung corner para hindi agad mapunit yung mesh pag in-stretch. That way din, mas ma-maximize yung stretch ng mesh nyo. So, bata, lagyan natin ng allowance sa corner. Then, kabit natin yung clamp. Yan, once na nakabit na yung clamp, same thing, baba nyo para ma-stretch. So, pwede nyo tansyahin kung gaano katigas gusto nyo. Let's say, kunwari, sa case ko, para ma-stretch ko talaga yung screen, yung mesh ko, ibababa ko siya pre-stretching. So, once na bumaba siya, babalik ko siya, tapos isisingit ko ulit yung stick sa ilalim para ma-maximize ko yung stretch. So, once na nalagay ko na siya, pwede ko nang stretch ng todo. Kung mapapansin nyo, nung nalagay ko yung stick, mahirap nang ibaba ng todo yung frame. So, ayan. Kung mapapansin nyo, sobrang tigas ng mga ano. Tapos, once na satisfied na kayo dun sa tension ng mesh nyo, pwede nyo na i-dikit. Ayan, tapos na yung stretching natin. Gagawin nyo na lang is cutin nyo na yung excess na mesh. So, pwede nyo nang cutin yung excess na mesh. Ayan, meron na kayo stretch na screen na in a way decent naman yung tension considering na talagang simple yung stretcher. So, pag may mga questions kayo, post nyo na lang sa FB.